Kahit yung mga nanay, tatay nyo, dumaan din dyan. Lahat tayo dumaan din dyan. Because we fail to see what God sees. Ang nakikita lang natin yung pinopromote ng mundo, yung pinapractice ng mundo, yung pinupuri ng mundo. Amen? Alam nyo, nalulungkot ako sa mga kumakalat na uso ngayon. You follow your own truth. Where's that even coming from? We only follow one truth. Wala tayong kanya-kanya. Ang truth hindi relative. Ang truth hindi siya kanya-kanya. Isa lang ang definition ng katotohanan. At yung konsensya mo, hindi yan ang standard ng katotohanan. Yung standards mo, hindi yan ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Ito ang standard ng katotohanan ng ating Panginoon. Sinabihan siya ng tatay niya, sinabihan siya ng nanay niya, sabi niya, Mom, I have decided to follow my feelings. No turning back. So ano nangyari? Verse 5. Are you excited? Fasten your seatbelt. Verse 5. It will get worse. It will get worse. Verse 5. So Samson went down to Timnah. So talagang tinuloy niya together with his father and his mother. Now, kung gusto niya yung babae, pinurso niya sa Timnah, pero kasama niya yung nanay at tatay niya, ano kaya mangyayari sa tingin ninyo? Come on now. Come on now. Pupuntahan niya yung babae, sasama niya yung tatay at nanay niya, ano kayang gagawin nila? Mama, magpapakasal na. Tinuloy niya talaga. Sabi mo sa katabi mo, ang tigas ng ulo mo. Tinuloy mo pa. Sakit eh. Kahit ako, nasasaktan ako eh. Tigas din kasi ulo natin, ano? Katok-katok. Tigas. Hard-headed eh. Tignan nyo. Si Samson, he went to Timnah together with his father and his mother. What's it? And as they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. Now, interesting. Kasi sabi ng scripture, habang papunta siya ng Timnah, dumaan sila sa vineyard. Why is this important? Because this is red flag number 1. Vineyard. Anong meron sa vineyard? Ubas. Anong napoproduce ng ubas? Wine. 3 restrictions ng Nazirite. Bawal umawak ng patay. Bawal uminom ng alak, pero naglalakad sa pagawaan ng... Amen? At nung naglalakad siya papunta ng vineyard, merong isang leon na nagro-roar papunta sa kanya. Amen? Sumuwi siya, obviously. May red flag number 1. You're not supposed to be there. You're not supposed to be in Timnah, and you're not supposed to be in that vineyard. Because nilalapit mo ang sarili mo saan? Sa tukso. You're not supposed to, actually sa mas malalim nga talaga na ruling ng Nazirite, kahit paghawak ng wine, bawal eh. So you're not supposed to, hindi ka dapat humahawak ng wine. Amen? Pero ano nangyari? Sa kanyang pagsuway, di bali ng masuway ko ang utos ng Panginoon basta magawa ko yung gusto kong gawin. Okay, mag-alala, hindi po kayo ito. Huwag kayo masasaktan kasi hindi kayo to. Taga-ibang church to. Okay? Sa kagustuhan niya na masunod ang kanyang nararamdaman, willing siyang maglakad sa edge, pumunta sa temptable situation. May kilala kayong ganyan? Si David, naalala niya. Di ba si David? Kaya niya nakita si Bathsheba na nagtitake a bath. Kasi he was not supposed to be there in the first place. He was supposed to be in the battlefield, pero pinili niya na magstay sa bahay. He was at the wrong place. At the wrong time. And what happened? David fell. And now, si Samson nakikipaglaro sa apoy. Yung parang, hindi ako maglalasing. Pero andito ako sa bar. Ano isa sa mga, lagi ko sinasabi sa mga volunteers ng children's church, pwede ba natin palapakan ng children's team natin? We are trying our best to make sure that our children are in good security, because kung ikaw ay pedophile, saan ka ministry papasok? It will be very stupid for you kung gusto mo magbago ng iyong buhay na ikaw ay pedophile, pupunta ka sa children's church. Lalapit. Alcoholic ka, nagtatrabaho ka sa bar. Gusto mo magbago? Doesn't make sense, isn't it? Bawal sa kanya, pero sasaktan na ah. Kanina, malakas pa amen nyo ah. Amen? Pero naglalakad siya saan? Sa vineyard. At tingnan mo matindi mga kapatid. Ang sabi ng scripture, merong leon na nag-roar toward him. Inatake siya ng leon. And usually tayo yan, inatake na naman ako ng demonyo. Pero what if, yung layon na ito, pinadala ng Diyos? Para huli siyang paalalahanan uli, sure ka na ba talaga na pupunta ka ng Timnah? Sure ka ba talaga sa decision mo na yan? Ano ginawa ni Samson? Ang sabi ng verse 4, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he tore the lion apart with his bare hands. Hinawakan niya yung leon, sinakal niya yung leon, namatay yung leon. I don't know who is this for mga kapatid, pero
Kapag tayo ay sumusuway sa Panginoon, God is patient. Nagagawa si Lord ng paraan para mapaalalahanan tayo ng paulit-ulit. Anak, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng pastor mo, sure ka na ba talaga dyan? Sasabihan ka ng tatay at nanay mo, sure ka na ba talaga dyan? Pag hindi ka pa rin nakinig, magpapadala ng leon. Para kaharipin ka, sasabihin, gusto mo ba talaga yan? Pero minsan, imbis na matauhan tayo, sinasakal natin yung leon. Ilan na kayang mga leon ang sinakal natin? Ilan na kayang mga nanay at tatay natin ang hindi natin pinaniwalaan? Ilan na kayang mga kaibigan ang tinuring natin kaaway kasi nagpapayo sila sa atin? Sinasakal natin yung mga bagay na pinadala ng Panginoon para paalalahanan tayo. Because our feelings are controlled by, our decisions are controlled by our feelings. Kasi kung hindi naman niya talaga pinurso tong babae na to, hindi naman talaga magkakaroon ng leon eh. He was not supposed to be there. Kaya mga kapatid, let me just tell you this, kapag sumusuway tayo sa ating Panginoon, huwag ka na masurpresa kung may mga leon na darating. Huwag ka na masurpresa na may mga threat. Huwag ka na masurpresa na kapag sumusuway ka may Batshebang naliligo. Huwag ka na magtaka na may trauma at the end of it. Huwag ka na magtaka na may abuse at the end of it. Parang sinasabi ng Panginoon siguro, baka sakali makinig siya sa leon at huwag niya na ituloy. Pero tinuloy niya pa rin. At kapag hindi tayo nakinig sa mga payo at tinuloy pa rin natin, it will only get worse. Verse 7. So, tinuloy niya, he went down and talked with the woman, and he liked her. Sometime later, he went back to marry her. He turned aside to look at the lion's carcass, yung patay na leon. Nung bumalik siya, nandun pa din. Pero watch this. Pero in it, sa loob ng leon, sa loob ng tiyan ng leon, kasi nakapatay na yung leon, right? Na sinakal niya, right? Patay na ngayon. Ang sabi ng scripture, doon sa leon na yun, nakakita siya ng swarm of bees. Ibig sabihin, pinamugaran na yung tiyan ng leon ng mga bubuyog. At kapag may bubuyog, may honey. So ano sabi ng scripture? Nakahiga yung lion, pagbalik ni Samson, oh, dito pa pala itong sinakal ko na to ah. Pero sabi ng scripture, yung tiyan ng leon, punong-puno ng Jollibee. So dahil punong-puno siya ng mga bees, ang sabi ng verse 9, watch this, verse 9, ang ginawa niya, he scooped out of the honey in his hand. Kumuha siya ng honey dun sa tiyan ng leon. Ano sabi ng scripture, kinain niya habang naglalakad siya, ginawa niyang snack bite. Red flag number 2. Dahil ang mga Nazirite, bawal lumapit or humawak ng patay. Again, it gets worse. At alam niyo, tingin ko, malaking insulto ito kasi alam niya nagkasala siya, alam niya pumupunta siya sa kasalanan, pero dinownplay niya yung kasalanan niya na ginagamit niya pa yung honey bilang pagkain at snack papunta sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. At sabi ng scripture, when he rejoined his parent, he gave them some. Nung nakita niya yung kanyang mga magulang, binigyan niya rin yung kanyang mga magulang. Maliban naman ng mga magulang na galing yun sa tiyan ng patay na leon. So tinanggap, pansinin niyo, pagka talaga may mali, minsan nagdadamay ka pa, no? Ikaw din. Naalala niyo si Eve, nung kinuha niya? And he gave some to his husband. O to her husband. Nandadamay pa. At sila'y kumain din. But he did not tell them but he had taken the honey from the lion's carcass. Hindi niya sinabi sa kanya mga magulang na galing yun sa tiyan ng leon. But he did it anyway. Tignan niyo mga kapatid, ano? Nilagay ni Samson ang kanyang sarili sa isang temptable position. Di ko alam kung may ganyang salita. Now question, masama bang pumunta sa vineyard? No. Pero dahil Nazirite siya, he was not allowed to be there. Alam niya yung vow niya. Ano yung vow niya? Hindi siya magpapagupit ng buhok. Hindi siya hahawak at lalapit sa kahit anong patay. At hindi siya iinom ng kahit anong alak. Pero hindi niya sineryoso yung kanyang vow. Kasi masyadong clouded yung decisions niya ng kanyang pag-ibig sa babaeng ito. And I don't know who is this for, pero napakarami pong mga Christians nowadays, kasama na ako minsan, na may mga pangako at panata tayo sa Diyos pero hindi natin siniseryoso. Lalo na kapag dumarating tayo sa dilema na mas matimbang yung nararamdaman natin kaysa sa pinapagawa ng ating Panginoon. Alam mo, kapag puro lang tayo expression ng pag-ibig sa Diyos pero hindi naman natin nilalakaran yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi yan vow. Empty promise yan. So I don't know is this for kung makakatulog na kayo for the rest of the service. Just take God seriously. Seryosohin naman natin ang Panginoon. Huwag natin pagsamantalahan ang simbahan ng ating Panginoon. Seryosohin natin ang gawain. Seryosohin natin yung privilege na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Samson was supposed to lead the entire nation of Israel to freedom. Pero mas matimbang sa kanya that he downplay his sin. Dinownplay niya yung kanyang kasalanan at hindi niya nakita na yung kanyang buhay ay may purpose at may rason. Kapatid,
May rason ang Diyos. May purpose ang Panginoon sa ating buhay. Ang sabi ng Acts 20 verse 24, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. And that is to tell the good news of Jesus Christ. Tagalogin ko, ang buhay natin walang saysay hanggat hindi natin tinatapos ang assignment na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Lakaran natin yung vow natin. Yung pinangako natin sa Panginoon, tuparin natin. Yung pinangako natin at lahat ng desisyon natin nakaakibat dun sa pangako natin na yun sa ating Panginoon. Let me say this to you. Lahat ng pangako natin, hindi natin kayang tuparin kung wala ang grace ng Lord. Malinaw yan. Amen? Pero we have to understand as well na ang buhay natin should not be governed by what we feel. It must be governed by the truthfulness of the Word of God. Kasi ang feeling natin will make you ignore the truth of God's Word. Ini-ignore natin yung totoo kasi nga meron tayong bagong totoo na pinapaniwalaan. It will make you ignore the truth. Ano sabi ng Scripture? When you feel weak, kapag nararamdaman mong mahina ka, ano ang sabi ng Scripture sa atin? I can do all things through Christ who strengthens me. When you feel overwhelmed, ano ang sabi ng Scripture? God is your refuge and your strength, the very present help in times of your trouble. Kapag lunod na lunod ka sa problema, yun yung nararamdaman mo. Pakiramdam mo walang sumusuport at walang nagmamahal sa'yo. Ano ang sinasabi ng Scripture? Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. There is a difference between what we feel and what the Word of God is saying. Kahit pag galit ang Panginoon sa atin, that's what parang galit ang Lord sa atin, sa akin. Parang malayo ang Panginoon sa akin. Pero ano sabi ng Scripture? His anger will last for a moment, but His favor will last for a lifetime. At kahit pa pakiramdam mo, pagod ka na, kasi marami sa inyo malakas pa, pero pasuko na. Kahit pa pagod na tayo sa ating buhay, nararamdaman natin na parang wala na tayong ibubuga. Ano ang sabi ng Scripture? Kumapit tayo at huwag tayo mag-give up because in due season you will reap. Harvest tayo. It's a matter of holding on to the truthfulness of the Word of God, trusting God and putting your whole confidence in the truth of His Word. Amen? Proverbs 3 verse 5. Alam nyo na to dapat, di ko nilalagay sa screen. Proverbs 3 verse 5. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your feelings. Yung ba sinabi? No, He shall direct your path. Do you want God to direct your path? Yes. Start walking in the truthfulness of His Word. Kahit pa especially right now, I don't know sino kinakausap ng Panginoon, pero marami sa atin, meron tayong scarcity mindset, pakiramdam natin kulang, kaya hindi tayo makatulong, hindi tayo makapagbigay. Takot tayo sa future natin kasi parang feeling natin yung bagay na meron ako kulang. Kulang ang sweldo ko, kulang ang ipon ko, ang daming kulang sa buhay ko. That is a scarcity mindset. Pero ano ba papaniwalaan natin? Yung sinasabi ng feelings natin o yung sinasabi ng Word of God? Kasi sabi ng Scripture, God will supply all your needs according to His riches and in glory. Kasi sabi niya, I'm poor. Mahirap lang kami. Mamatay namin, I'm poor. Huwag niyo sabihin, I'm poor. Sabihin niyo, I'm 5. 1, 2, 3, poor, 5. Pinapatawa ko lang kayo. Pero di ba nakasanayan kasi nating sabihin yung bagay na na nararamdaman natin. Amen? Nobody loves me. Nobody appreciates me. But always hold on to the truthfulness of the Word of God. We need to wise up, church. Amen? Kahit pa anong gawin natin, naniniwala ako mas maganda ang plano ng Diyos. Hindi taga-team na ang ibibigay ng Lord sa iyo. What if mas maganda talaga yung plano ng Diyos sa iyo kaysa sa mga pinaglalaban mo? Pero ayaw mo pa rin sumuko. Nasa close, mga kapatid. Anong ginawa ni Samson? Samson talaga. Sometime later, he went back, this time to marry her. Bear that in mind, magpapakasal na si Samson. Jump, verse 10. Now, his father went down to see the woman. Siguro sabi ng tatay, ba't ba in love ka dito? Sino ba yan? And there, watch this, Samson held a feast. And it was a customary for young men. When the people saw him, they chose 30 men to be his companion. Hold on. Pagdating nila doon sa team na, ang sabi ng Scripture, nagdaos si Samson ng feast. Now, I find that interesting. Kailangan nyo naman ako, interesting sa akin yung feast na yan kasi duda ako na yung feast na to may kasama inuman. Right? So, I dig deeper. Meron niya kay nyo, sinearch ko yung Hebrew word, naghanap ako ng Hebrew dictionary at alam nyo yung feast, ang Hebrew word ng feast ay wine feast. Ibig sabihin, non-stop ang lahat ng alak. Hold on. Pwede ba uminom si Samson ng alak? No, pero nagpa-feast pa siya.
Siya pa nang libre. Pastor, bago umuwi lang ako galing Saudi, pinainom ko lang yung mga kabarkada ko. May nagpa-feast pa siya. And what's this sabi ng scripture? At naghanap sila ng 30 men na makakasama niya. 30 lalaki, may alak, ikakasal. Ano yun? Ikakasal, may alak, may 30 mga lalaki. Ano yun? Bachelor party. Nagdao si Samson ng bachelor party. At sino hinanap niya mga kasama sa bachelor party? Mga lalaki dun sa team na. 30 of them. And this is the third thing kung bakit bumagsak si Samson. Alam niyo kung ano? Sa 30 na yon, nakasama sa kanyang bachelor party, puro taga-team na. Asan yung kaibigan niya? Walang invited na kaibigan niya. Either wala siyang kaibigan, o pangalawa, ayaw niyang ipaalam sa kanyang kaibigan yung event. Kasi alam niyang mali. May makilala kayong gano'n, nagulat ka na lang sa naging desisyon ng kaibigan mo, hindi ka invited. Kasi alam niya na nagkamali siya. And maaaring si Samson, hindi niya pinaalam sa kanyang mga kaibigan kasi he knows that what he is doing is wrong. The point being, in-isolate ni Samson yung kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. And isolation is one of the most powerful arsenal ng diablo. Every temptation is strong in isolation. Every temptation is strong. Ano ang sabi ng Proverbs 18? Whoever isolates himself seeks his own desire, and he breaks out against all sound judgment. He kept on disobeying over and over and over again. And I wish we have time. Kasi after this, nagpalaro pa si Samson. Gamit ang isang bugtong-bugtong. Ang premyo, 30 dresses, 30 mga damit. To cut the long story short, hindi mahulaan ng mga pinapabugtongan niya. Kaya ang nangyari, yung mga bisita niya sa kanyang bachelor party, tinakot yung mapapang-asawa niya. What a great start of the wedding. Tinakot yung mapapang-asawa niya na kapag hindi niya sinabi yung sagot sa bugtong, papatayin niya susunugin niya ng buhay. Yung mapapang-asawa ni Samson, susunugin ng buhay. Wow! Just because of disobedience, it is a series of stupid and tragic happening. Tinakot ang asawa niya. At dahil tinakot yung kanyang asawa, wala siya mapambayad. Pumunta siya ng Ashkelon, pinatay niya yung 30 men doon, kinuha yung lahat ng damit, yun yung pinambayad niya doon sa kanilang pustahan. Sabi mo sa katabi mo, iba talaga magagawa ng feelings. I want you to be reminded of this. Saan nagsimula ang buhay ni Samson? He started strong. He was a man of blessing. His birth is a miracle. What happened to him? He disobeyed his parent. He disobeyed and thou played the word of God. Pero iwan ko napansin ninyo mga kapatid na merong certain part ng verse na ini-skip ko doon sa chapter that we are reading. Kasi binasa ko yung chapter 14 verse 1, 2, 3 and then tumalon ako sa verse 5 and then 6 and then all the way to verse 18. Pero I intentionally left that verse 4 because there's something in here that I want you to remind yourself of. Kasi hindi naman tayo perpekto. Si Samson din naman tayo, di ba? Matigas minsan po ang ating mga ulo na hindi po tayo naikinig. In fact, kung kakatokin niyo yung ulo ko, ganun din, pareho lang. Matigas po ang ulo nating lahat. Minsan may pride sa ating puso na ayaw nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ano sabi ng verse 4? Habang sinusuway niya yung kanyang mga parents, ang sabi ng verse 4, his father and mother did not realize that the Lord was at work in this disobedience, creating an opportunity to work against the Philistines who ruled over the Israel at that time. What? Hindi daw wala ng mga magulang ni Samson na oo, sumuway siya, pero the Lord is at work in that disobedience upang makapag-create ng opportunity para makapasok si Samson sa mga Philistines. And without proper exegesis, we might misinterpret this verse. Sabihin natin, ganun pala. Okay lang pala gumawa kami ng kasalanan. After all, the Lord is at work with every decisions that we make. Now, I want you to be reminded of this. Oo, sinabi ng scripture dito that the Lord was at work in that bad decision. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi aprobado ng Diyos yung decision ni Samson. Hindi niya aprobado pero inalaw ng Panginoon. So hindi porket inalaw at nangyayari, ibig sabihin kalooban ng Panginoon.
Hindi approved ng Lord, pero inalaw ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi God is beyond time and space. He is outside time. He knows the future already. At kung babasahin niyo ang future, yung desisyon ni Samson na ito nag-cause ng civil war. And God knows it. And yet, kahit alam ng Lord na mag-cause ng civil war, kahit alam ng Panginoon na mali ang desisyon, inalaw ng ating Panginoon at ginamit ng Diyos yung kanyang pagkakamali to work all things together for the good of those who love Him. Hallelujah! Hallelujah! Kasi kung sasabihin natin, okay lang naman po pala, Pastor, basahin niyo ang buhay ni Samson from Judges 13 to 16. Bago siya namatay, naging alipin siya ng kanyang mga kaaway. Dinukot yung mata niya, namatay siyang bulag. Namatay siyang alipin ng mga kaaway. May consequences yung maling desisyon niya. Naghirap siya bilang consequences ng kanyang mga maling desisyon. Pero, ginamit ng Lord yung maling desisyon para ma-accomplish pa rin yung purpose niya ng Lord, and 3,000 Philistines was dead that very same day. Anong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Because I feel like in my spirit that some of you ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, hindi tayo nakinig, sumuway tayo sa Panginoon, katulad ko. And yung guilt mo, kinakain ka from the inside. Sinasabi mo sa sarili mo, ma-accomplish pa rin kaya ang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Sinuway ko siya, hindi ko sinunod ang utos ng mga leaders ko, hindi ko sinunod ang sinasabi ng Panginoon sa aking buhay. Pero I feel like God is telling each and every one of us, every person na nakakaramdam ng ganito na sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, I forgave you. Pinapatawad kita sa lahat ng mga maling naging desisyon natin. And because of that, because of the finished work of Jesus Christ, in His supernatural, I don't know how, God made a way through our sin. Kahit na yung ating pagkakamali, ginamit ng Panginoon to work it out for the good of those who love God. Amen. Kapatid, you cannot change your history, but God can definitely change your destiny. Your destiny through Jesus Christ, through our Lord, is secure. And despite of the failure, despite of that weakness, despite of that disobedience, God's agenda still push through. Di ba nagsiserve ka pa rin ngayon? Kahit sumuway ka before? Di ba nandito ka pa rin ngayon? Kahit na hindi mo sinunod ang Panginoon? Somehow God made a way to bring you back. Somehow God made a way to remind you that He still loves you. And His purpose for your life is true. No amount of sin can hinder the grace of God. Your sin is great, but your Savior is greater. And I want you to be reminded of that. He's good. Matigas man yung ulo natin, mas matigas pa sa ulo ni Samson. Pero ang Panginoon natin, malambot ang kanyang puso na tanggapin tayo sa ating pagkakamali. At i-assure ka, kapatid, na because of the finished work of Jesus Christ, you are forgiven, you are redeemed, you are secured in His hands. He loves you. He loves you so much. Father, we thank you